Hi guys! So tonight, mag-aayos ako ng walls ko sa room kasi almost 4 months na kami ngayon dito sa States and hindi ko pa nailalagay yung mga artworks na nabili ng dad ko before sa Hobby Lobby. That's why ngayon ko lang siya mailalagay kasi nag-hesitate kami kung magpapako ba kami kasi syempre iba yung wall dito and i-stick ko lang to sa wall. And then, I'm just gonna put the paintings right there. Panoorin nyo na lang. I'm gonna show you the paintings. I'm so sorry, I look bad. So, these are the paintings. I have this one bicycle. And this beautiful, I don't know, garden. Beautiful lake, I guess. And this one. This mushroom. And that one. And by the way, hindi pa magaling. Ayan, healing pa lang siya. Kaya magdadahan-dahan ako kasi yung mga artworks na to, masyado silang mabigat. And ayoko tong matamaan kasi masasaktan talaga ako. But I might try for one of a kind. I might try for you can see through oversight, baby, yeah. Yeah, one time for my girl back home. Say this twice so you won't feel alone. My love for you has grown. My love for you has grown. Miles apart, but I still feel closer. Shines bright, but I don't lower exposure. Smoke show before you even get to know her. So, I realized na sobrang syung ako sa part na yan dahil mali yung pagkakakabit ko ng sticker sa wall. And dun mismo sa clip, mali siya, baliktad. And inayos ko na lang siya off-cam. And nakikita nyo naman na sobrang competitive ako dyan. Natutuwa pa ako. Tapos, nakadalawang take pa ako. Dinoble check ko pa. I'm so sorry. I'm looking for you, had me at the door. Walked in, I need some more of you. I need you in my life. I want you all the time. I'm falling through the sky for you. Said hi and asked what's been up. Kept talking month after month. Your time, I can't get enough. Not alone anymore. You could be the one I'm looking for. Hello everybody! So, tapos na ako mag-stick ng sabitan sa wall. Ayan na siya. If nakikita nyo, ginanyan ko muna, hindi ko muna sinabit yung mga artworks kasi para ma-sure na dumikit sila. And hindi maayos yung room ko ngayon kasi yung kamay ko masakit pa siya. Kaya hindi ko pa maayos yung bed. Medyo makalat pa yung bed ko. Like yung blanket, yung yun yung blanket. So yeah, hindi pa ako ganun nakakapaglinis ng bed, nakakapag-ayos kasi masakit pa yung kamay ko. Puro vacuum lang. But you know, ang mabuti is nagagamit ko pa rin siya. Itong yung hand ko na to, kahit na may sugat to. And ayan, mag-aantay lang ako ng ilang minutes, mga 15 minutes to 30 minutes para sure talaga na mag-stick sa wall yung mga yan. Kasi ayoko siyang bumagsak, lalo na pag madaling araw. So yun lang, i-update ko na lang kayo once na feel ko na matibay na sila sa isa't isa. Hello everybody, good afternoon. So, good afternoon dahil tanghali na, magti 3 PM na ngayon dito. Pero kanina pa ako gising, mga 10 AM pas, magi 11 AM. Kasi late na rin ako natulog, kaya late na rin ako nagising. Pero, marami lang akong ginawa, na busy lang ako. So, now, kakatapos ko lang mag-ayos. And by the way, papakita ko sa inyo na dikit na talaga yung mga nasa wall, yung kagabi na napanood nyo, yung last night clip. And ilalagay ko na ngayon kasi aalis kami maya-maya, mga 1 hour, alis na kami. So, gagawin ko muna, okay?
So as you can see, yung nasa gitna, hindi siya pantay. Masyadong malayo yung nandito sa right. Pero ayusin ko na lang yan off-cam kasi medyo magastos siya sa tape and sa mismong clip. Yung ganito, ito, magastos siya sa ganito. So ayusin ko na lang to off-cam. Hi everybody! So we just got home kasi galing kami ng Costco dahil nag-grocery kami and we look for phones. Pag-iisipan ko pa siya personally. So right now, palit na ako ng damit kasi I decided to cut my hair. Like, I wanna have bangs. Well, nagbabangs naman talaga ako pero parang gusto ko ulit, na-miss ko siya. What do you think? Do I need to cut my hair? To have bangs? What do you think? What do you think? What do you think? Parang maganda naman siya kahit wala akong bangs, diba? Oh my God. So, So, feeling ko itutuloy ko na yung pagbabangs. Pero wala kaming scissors for hair, kaya ito muna yung gagamitin ko. What happened? What happened? What happened? So as you can see, kaya may, I'm so sorry sa face ko. As you can see, kaya may gap na ganyan sa gitna. Kasi yung hati lagi na hair ko is laging center.
Lalo na matagal na ako hindi nagbabangs. Pero as time goes by naman, diretso naman yan. Susunod din siya sa front. So kung ayaw kong magbangs, pwede ko namang ganituhin lang. Well, honestly, mabilis naman humaba yung buhok ko, so that's fine. I just miss my bangs. Ilalagay ko dito yung picture ng mga pictures ko nung may bangs ako before. So yeah, I need to fix myself right now kasi kakauwi lang namin and hindi pa ako nakapaghilamos. And I need to clean this up. So, babalikan ko na lang kayo later. Hi! So, set up ko muna yung camera kasi mag-vlog tayo. Mag-vlog ako. Wait. Yeah. Hi everybody! I'm back and it's almost 3 p.m. here now. It's Tuesday and hindi ko na kayo nabalikan last night kasi nabusy ako, marami akong ginawa and nakatulog na rin ako sa super pagod since umalis din kami noon, right? So in this last clip, I'm gonna give you a little life update since almost 3 weeks din ako nawala. Almost 3 weeks akong walang upload. So I'm here now and as you can see, pinanindigan ko ang pagbabangs. And before ko siyang i-spill sa inyo, and before ko i-spill yung life update ko, alam ko mapapasin nyo kung bakit wala na naman dyan yung mga artworks na nakita nyo in the previous clip. But honestly, kinabit ko na siya, nakita nyo naman, pero inalis ko siya ulit kasi may pinaayos ako sa mismong sabitan. So abangan nyo na lang sa mga next vlog ko, sa next video, na makikita yung nakapaskil sila dyan sa gilid. What happened to me last week, I got into an accident. Yung scenario, ganyan, kasi baka may mga sensitive na viewer na ayaw ng mga ganong explanation kasi masyado siyang masakit, masyadong painful. I was riding an e-bike. And kasama ko naman yung sister ko. So, it's morning that time, mga 7:45, mga mag-8 AM, medyo naano pa sa isip ko yung nangyari. But now, I'm thankful because I'm still healing and medyo pagaling naman na siya. Ito siya, ayan. I'm gonna put right up here yung mga pictures regarding dun sa mga scars ko and sa mga sugat ko kasi sobrang painful niya. And what I've learned is that wag nang mag-e-bike, wag nang mag-bike. Well, honestly, nagpa-bike naman kasi talaga ako sa Pilipinas. And yung bike na ginagamit ko doon before is manual bike. So, first time kong gumamit ng e-bike. Pero before that, gumagamit naman ako dito ng e-bike. So, sanay naman ako kahit papano. It's just that e-bike is like a motor, diba? So, wala kang control. Kahit naman hindi mo siya hawakan yung ganon, tatakbo siya unless i-brake mo. Unlike kapag yung manual bike. So, yun lang naman. Nothing so special. Gusto ko lang kayong i-update kasi na-miss ko mag-vlog. Na-miss ko mag-YouTube. Actually, nangyari yun last Tuesday, last week. I think it's September 16. If I'm not mistaken, September 16, Tuesday. Pero, naka-antibiotic naman ako. Nag-antibiotic ako kasi nga, yung dito ko namagal. If you guys can see it, meron pa rin akong sugat dito. Pero nakakapag-makeup naman na ako. So, dyan pa rin yung sugat. And kaya ako nag-antibiotic kasi namaga yung ganyan ko, yung upper lip ko. So, namaga siya. And natakot yung parents ko. Kasi syempre connected siya sa brain. So, yan. Nag-antibiotic ako. Pero ngayon, patapos na. Mga 3 inom na lang ako. And ayun, tapos marami. And then, ito talaga yung pinaka-affected. Kasi, ayoko na siya yung kwento dahil baka mamaya maraming ma-uncomfortable. Kasi ito talaga yung super affected. Buti na lang, ngayon, pagaling na siya and nakakaligo na ako. Siguro, naka 3 ligo na ako.
Nakatatlong ligo na ako. Pero mga 4 days din. Okay, so unahan ko na kayo. What I mean is, sa pang 4th day ko, tsaka lang ako nakaligo. Because, sobrang nalamog ng sobra yung katawan ko. Especially sa puson ko na part. Hindi ako makayuko, hindi ako makabangon. Bukod sa may bruisya, sobrang nasaktan talaga ako. And yeah, so, I wasn't be able to move bago ako nakaligo. Pero ngayon nakaligo na ako. Pang 3rd day ko ngayon. And nabasa na siya kanina. Pero hindi ko pa rin siya pwedeng ikilos. Hindi ko pa rin siya pwedeng ikilos kasi nga baka dumugo since medyo open wound siya. Natatakot ako personally. So ayan, tsaka ito. Pero ito kasi open wound din siya pero since di naman siya ganong kalala, pinabayaan ko na lang siya naka-open kasi mas madali namang gumaling yung sugat kapag naka-open. Basta malinis. Dapat nalilinis siya everyday. Tsaka dito, yung ganito ko, nasugat. And yung nasa left leg ko, ang laki nung bruise. And sa puson ko. Anong ba yung siyang puson? Basta yung lower stomach ko. Ngayon, buti na lang, hindi na siya ganun kasakit. Pero nung mga first day, to second day, to third day, ang sakit-sakit niya. As in, pati yung pag tayo ko sa kama, pag CR ko, konting kilos ko lang, sumasakit siya kasi syempre gaganon ako, magbe-bend. So, masakit. And then, super laki nung bruise. Nag-mix na yung color niya. May pagka-yellow, may pagka-violet, may pagka-blue, may pagka-green. Same din dito sa left leg ko. Tapos, nagkaroon din ako ng malaking, na mga medium size na nasugat sa left leg din. Left knee, I mean. Pero ganun talaga. Ibig sabihin, masama yung tama ko that time. Kasi, balot na balot naman ako noon. Naka-sweatshirt pa ako. Tapos, naka-pants. As in pants. So, masama lang talaga yung pagkaka-disgrasya ko that time. Kasi, kahit naman fully covered ako, nagkaroon talaga ako ng maraming sugat. But I am thankful and I'm still blessed kasi kahit namaga yung dito ko, pero hindi naman na siya namamaga. Feeling ko hindi na kasi naka-antibiotic naman ako. But yeah, I'm still blessed kasi hindi na apektuhan yung mata ko, hindi na ganun yung face ko, hindi siya nasira. Although ito, pagaling na. And especially, naka-helmet ako. So, yun naman yung maganda. Naka-helmet naman ako that time. So, hindi naman na ano yung ulo ko. Check. Pero once na dumating na yung insurance ko here, ipapacheck up ko to. Ipapacheck up namin. Because I'm scared. Pati ngayon dito ko. Dito. Ito, healing pa siya. Ayan o. Ito, yan. Medyo makati na siya. Tsaka yung sa left knee ko, yung mga sugat, makati na sila. Ibig sabihin, pagaling na. And also, happy 1,000 subscribers sa atin. And I'm so thankful sa mga taong nagsusupport and nandyan for me throughout this journey. And I really hope na throughout my vlogs, throughout my videos, nakaka-help ako and nakaka-inspire. So yeah, I don't wanna cry kasi ang tagal ko rin talagang hindi nag-YouTube. Ang tagal, as in. Ang last upload ko is 2022 and sa old YouTube channel ko pa yon. Pero ngayon kasi bago na. So we're here for a change. So yeah, I'm so thankful. So thank you for 1,000 subscribers and I am hoping join me throughout my journey, throughout my life. And thank you. Thank you and stay safe everyone. Kung nasan man kayong mga nanonood sa iba't ibang bansa, especially to my home country, my motherland, the Philippines, stay safe everyone. And I advise to pray and take care always. So yeah, that's all for today's video. I'll see you on my next one. Bye!